lumalabas. May dalawa akong anak na dalaga. Ang pinag-uusapan nating awards, bakit ito? Sinabihan niya ako ng, you have to do this favor. Tawagin mo yung pangalan ni Rufa as Best Actress. June 22, 1994, kasalukuyang ginaganap noon on live television ang isa sa pinakaprestihiyosong gabi ng parangal para sa mga natatangi nating pelikulang Pilipino, ang Metro Manila Film Festival 1994. Dinaluhan ito ng nooy mga pinakamaniningning nating mga bituin, upang hirangin mula sa mga ito ang pinakamagaling na aktor at aktres ng 1994 Metro Manila Film Festival. Walang kam-alay-malay ang karamihan, na ang parangal pala na ito, ay magmamarka hindi lamang sa mundo ng pelikula kundi tatatak na din sa kasaysayan ng bansa. Sa gabi ng parangal na iyon, tatlo ang pinaka-umuugong na pangalan mula sa nominasyon upang hirangin bilang Best Actor. Ito ay sina Richard Gomez para sa pelikulang Maalaala Mo Kaya the Movie, Gabby Concepcion para sa Loretta, at si Edu Manzano naman para sa natatangi nitong pagganap sa pelikulang Zacarias. Si Rufa Gutierrez at si Nanette Medved ang naatasang mag-anunsyo ng nanalong Best Actor ng gabing iyon, at ang kanilang itinanghal para sa Best Actor ay si Gabby Concepcion. Sumunod nito, ay umakyat na sa entablado ang magbabanggit naman ng Best Actress para sa gabing iyon. Ito ay sina Gretchen Barreto, ang Mauritian beauty queen na si Viveka Bobiji, at ang nakababatang kapatid ni Rufa Gutierrez na si Rocky Gutierrez. Ang mga pinakamatunog noon mula sa nominasyon ng Best Actress, ay sina Aiko Melendez para sa Maalaala Mo Kaya the Movie, at Rufa Gutierrez para sa pelikulang Loretta. Nang mapasakamay ng tatlong mag-aanunsyo ang sobra na naglalaman ng kung sino ang itinanghal na Best Actress ng gabing iyon, ay agad itong inanunsyo ni Viveka Bobiji bilang ang nagwagi ay si Rufa Gutierrez. Nang sandaling iyon, nakuhanan ng lente ng kamera ang tila pagkalito sa mukha ni Gretchen Barreto, dahil iba ang nakita nitong pangalan na nakasaad sa naturang papel, sa pangalang binanggit ni Viveka Bobiji. Makikita din na matapos banggitin ni Viveka ang pangalan ni Rufa Gutierrez, ay agad nitong inabot kay Rocky Gutierrez ang naturang resulta ng nagwagi, na agad naman nitong itinago. Hindi natiis ni Gretchen Barreto ang nasaksihan nitong tila anomalya sa pag-anunsyo ng Best Actress ng mga sandaling iyon, na agad din palang napansin ng nooy Mayor ng Maynila na si Alfredo Lim. Mula dito ay sumambulat na lang sa publiko ang isang iskandalo ng umano'y pagmamanipula sa mga nanalong Best Actor at Best Actress na labis namang kinundena ng lokal na pamahalaan ng Maynila. Agad itong naging malaking issue dahil tinutukan ito ng pamahalaan ng Maynila sa pangunguna ni Mayor Lim, at sa tulong ni Gretchen Barreto ay inimbestigahan ang mga sangkot sa naturang anomalya. Sa paggulong ng imbestigasyon ay sinampahan ng kaso sina Gabby Concepcion, ang manager nitong si Lolit Solis, ang Gutierrez siblings na sina Rufa at Rocky, maging ang ina ng mga ito at kanila ring manager na si Annabel Rama. Sa huli ay tahasang inamin ni Lolit Solis na ang malaking iskandalong anomalyang ito ay kagagawan lamang nito, dahilan upang siya na lamang ang humarap sa naturang kaso, at agad na na-dismissed ang isinampang kaso sa iba pa. Ayon sa tamang resulta ng parangal, si Edu Manzano talaga ang totoong nanalong Best Actor para sa Zacarias, habang si Aiko Melendez naman ang totoong nanalong Best Actress. Taong 2021, makalipas ang halos 3 dekada, ay naging guest ni Ogie Diaz si Manay Lolit Solis, at mula dito, ay ibinahagi nito ang nagawa nitong pagkakamali noong 1994 Manila Film Festival Awards Night. Ayon kay Manay Lolit Solis, nagawa niya lamang umano ang bagay na ito dahil sa pagmamahal nito sa kanyang alaga noon na si Gabby Concepcion, na noong mga panahong iyon ay nagsisimula na umanong bumagsak ang karera sa industriya ng showbiz. Dagdag pa ni Lolit Solis, kapag ang katunggali nito na si Richard Gomez umano ang mananalong Best Actor sa gabing iyon, ay lalo lamang umanong babagsak ang career ni Gabby Concepcion, kung kaya't hindi na ito nagdalawang isip pa na itaya ang kredibilidad nito para lamang sa karera ng kanyang alaga. Bakit Ate Lolit, yung mga artistang hinahawakan, anak ang turing mo sa kanila? Ba't ko ba nagawa? Scam. That time parang nag-slide down siya eh. Akala ko talaga ang magiging winner si Richard Gomez. Siyempre yun ang karibal ni Gabby. So sabi ko, ay hindi pwede manalo si Richard. Lalong babaksak si Gabby. So naisip kong dapat siya maging best actor. Feeling mo ba tapos na yung career? Oo, talagang inisip ko na wala na. Kaya nga ang laki-laki din ng utang na loob ko doon sa mga tinuring ko parang anak. Kasi the time, sinuportahan nila. Ang bait-bait sa atin, Gabby, di ba? Napatawad naman ako. Pinatawad nila ako. Hindi nagsalta si Gabby. Walang sinabi against me. Ipagpasa Diyos mo na lang talaga. Basta mabait ka naman sa tao, imposibleng hindi rin siya maging mabait sa'yo.
Minsan may mga pagkakataon talaga na sa sobrang pagmamahal natin sa isang tao, ay magagawa nating kalimutan ang sarili nating kapakanan, para lamang maging maayos at mabuti ang magiging sitwasyon ng taong ating pinahahalagahan. Bagamat hinarap man ni Manay Lolit Solis ang nagawa nitong pagkakamali, ay hindi naman ito naging hadlang upang tuluyan siyang mawala sa industriya ng show business, dahil nagawa pa din itong ibalik ang kanyang kredibilidad, at muling umani ng pagtitiwala, dahil batid din naman ng mundo ng showbiz kung ano ang totoong nilalaman ng pagkatao ng isang Manay Lolit Solis, kung kaya't nagawa pa din itong patawarin ng industriya. Ang istoryang ito ay isang magandang halimbawa ng pagkakasala, pag-amin ng kasalanan, matapang na pagharap sa nagawa, pagpapatawad, at muling pagbangon mula sa isang malaking pagsubok. Dahil gaya ng nais ng ating Panginoon, lahat ng tao ay nagkakasala, ngunit ang mahalaga, ay kung papaano tayo matututo sa kasalanang ito at paano natin ito haharapin at gagawin sandata upang tayo ay mas maging mabuti pa bilang isang individual, para sa ating Panginoon at sa ating kapwa. Ang panloloko, kailanman, ay hindi magiging tama sa mata ng lipunan at ng ating Panginoon, ngunit ang kwentong ito, ay isang magandang halimbawa, na ang totoong taong may mabuting puso, ay kayang harapin ang nagawang kasalanan na nakahandang itama ang pagkakamali, at mula dito, ay hindi ka kailanman tatalikuran ng mga taong tunay na nakakakilala sa iyo dahil lamang sa isang pagkakamali. Ikaw na ang humusga. Rufa!